Ito hong extradition ni Ginoong Kibuloy na napag-usapan po din natin last week at naipaliwanag nga sa atin ni Pastor Kibuloy. Oo, tama. Oh. Ano ba sabi ko? Tama, extradition. Naipaliwanag po sa atin last week na isa pong dalubhasa sa international laws. Ito pong usapin ng may pending case siya ngayon sa Pasig RTC. Okay. Ang sinasabi nga po, mayroon pong proseso na dapat pagdaanan bago ito maipatupad. Pero Tama. lumalabas po na ito po'y purely executive decision. Right? Kaya nga po si Attorney Claire kahapon nagsasabi na pag-aaralan pa daw po ng Pangulo. Pero wag natin kaligtaan na ito pong si Ginoong Kibuloy ay nahaharap sa kaso po din ng human trafficking sa Pilipinas. Isang kaso na wala pong piyansa at dito may mga victim siya. Hindi ba? Ang tanong dito, ganun na lang ba ho yun? Maaari bang ang tanging magdesisyon dito ay ang presidente para po lakarin ng DOJ sa husgado? So ang tanong din dapat ba munang maikonsidera yung opinyon o desisyon ng mga biktima umano nito pong nasasakdal bago makapagdesisyon ang DOJ na ito po'y idulog sa hukuman at agad po siyang maipalipad palabas ng Pilipinas. Nasa atin po linya si Attorney Joy Domingo, ang isa po sa mga counsel na sinasabing biktima umano nito pong nasasakdal na si Pastor Apollo Kibuloy. Attorney Joy, magandang umaga po. Magandang umaga, naririnig po ba ako? Yes, Yes, ma'am. magandang umaga, Manong Ted. Opo. Maraming salamat sa pag-guest sa akin dito para marinig naman yung magkaboses naman yung aming kliyente. Opo. Yes, ma'am. Okay, akin nga po itong naipaliwanag po last week paano itong kaparaanan po na ito na ang tawag nga po ay extradition and kanina nga po nasabi ko na kailangan bang konsultahin muna ang inyo pong kliyente bago makapagdesisyon man lang dito ang DOJ po sa sinasabing extradition po ni Ginoong Kibuloy, attorney? Yes, sir, actually, we are hoping na magfa-factor in din yung decision ng kliyente namin regarding the case, but regarding the extradition. Pero sa ngayon, we are very much open and willing to cooperate naman. Kasi unang-una, nung nalaman ng kliyente namin itong extradition proceedings na is ongoing na nga daw. Ang unang-una niyang naramdaman is medyo nagulat kasi for the longest time, since 2019, we filed this case, Manong Ted, in 2019 pa po, sa nakaraang administrasyon pa. Final namin ito sa Davao City at 2 beses po kaming na-dismiss sa prosecutor level. Ang sabi sa amin, no probable cause in spite of all the evidence, documentary and the like na inattach namin. Hindi po kami sumuko, nag-apela kami, nagkaroon ng petition for review before the DOJ sa nakaraang administrasyon pa rin. Hindi nila dinismiss, hindi nila kinayang i-dismiss sa kabila ng mga ebidensyang naka-attach nga sa complaint namin back in 2019. Hindi nila dinismiss, pero hindi rin po na-file. That's why nung na-reopen yung kaso, it was very, sabi nila, political. Sabi namin, kung political yun, kung napolitika kayo, di sana pwede rin naming sabihin na napolitika din kami back in 2019 when this case has never been filed at all. Hindi pinakinggan, hindi binigyan ng day in court back in 2019. So we were very grateful when finally our client was given a day in court. Kasi Manong Ted, hindi nyo po na itatanong, ito pong client namin, dati po kasi akong PAW lawyer at kliyente ko po ito siya nung PAW pa ako kasi yung dati niyang abogado, private lawyer na kinuha niya para mag-represent sa kanya,
medyo nagkaroon siya ng sama ng loob kasi parang Mm. hindi siya Mm. ipinaglaban, gusto isettle yung kaso, ayaw Mm. po talaga magsettle ng kliyente. Noon pa, back in Mm. 2019 pa. Opo. Inilaban po natin ito hanggang sa ma-reopen noong 2024 kasi hindi naman po tumigil. After I resigned from public attorney's Mm. office, Mm. at that time gusto niya nang i-file yung rape case and qualified trafficking. Mm. That's why ni-refer ko siya. Sabi ko, okay lang ba? Kasi nga, kapwa babae. So, Mm. sabi niya, ikaw lang, attorney. Sabi ko, okay lang ba? Mm. I-refer kita sa, kilala ko rin private lawyer na pwedeng makapag-file kasi nga Mm. bilang public attorney ako, hindi ko pwedeng Hmm. dalhin yung kaso mo at that Mm. time for Mm. the qualified trafficking case kasi iba yung jurisdiction ko Opo. at that Mm. time, nasa Mm. probinsya. So, ngayon po, ang pakiramdam naman niya, grateful naman po siya dahil um, finally nabigyan din ng boses yung mga kasama niyang biktima na Mm. kumbaga hindi lang siya nag-iisa sa laban. Pero yun lang, yung aming agam-agam, sana hindi lang mawala ng saysay yung Mm. inilaban namin ng halos 6 na taon na. Opo. Kasi ngayon Opo. 26 years old na siya nung nangyari ito sa kanya, she was still a minor. Kaya nga Mhm. naging qualified human trafficking ito. At hindi po Opo. siya nakapag-aral, Manong Ted, kasi po na-hold po yung kanyang transcript of record sa KOJC. Opo. Kaya masyadong marami na ang pinagdaanan ng aking kliyente. Medyo Mm. matagal-tagal na rin na laban po ito. Okay. Sige po, Opo. para po sa mas magandang appreciation ng ating mga manonood, Attorney Joy, ano po, at mismo kami, can you refresh us lang? Una, ilan po ang complainants, victims dito po sa kaso laban kay Ginoong Kibuloy at ano-ano ang kanyang mga kasong kinakaharap? Kaya nga siya walang piyansa. Okay po. Initially po, 4 po yung complainant namin. Pero 3 sa kanila, yung 2 sa kanila, hindi na po namin malocate, hindi po namin alam kung anong nangyari. Yung isa naman, umalis ng bansa, baka kasama sa complainant doon sa ibang bansa. Pero dito sa ating jurisdiction, ang kinakaharap po niyang kaso qualified, dalawang trial court po ito. Mhm. Sa Pasig trial court, qualified human trafficking, yun Mhm. yung no bail. Mhm. Tapos, kasi nga po, minor de edad yung kanyang naging biktima for trafficking for labor and trafficking for sex. Mhm. Sa kabila naman po, sa isang trial court sa Quezon City naman, meron tayong nakabimbing kaso doon for rape and child abuse. Opo. Oo, yun pong 2 kasong yun ang Mhm. meron sa ating jurisdiction. Sa ibang bansa, sa pagkakaintindi ko, given the developments ngayon, meron din po siyang mga trafficking doon, qualified din po. Meron din po siyang Mhm. money laundering and smuggling, Mhm. smuggling in bulk, cash in Opo. bulk, Oo. mga ganun po. So, more or less, ganun po Opo, ang, sige. kumbaga, bird's eye view. Oo. Sige po, naunawaan na po namin ngayon itong kumbaga dadalawa na lang ang complainant dito. Nag-iisa po sa 2 trial court. Iisa na lang. Oo, iisa po 'yan sa 2 trial court. So iisa na lang po dito, tanging ang inyo na lamang kliyente? Opo, meron pa pong isa pero hindi pa po nasa ano pa Okay. po siya, nasa prosecutor level pa po kasi Okay, sige. nagfa-file pa lang po siya ng Sige. complaint. Opo. Alright. Ito hong kasong kinakaharap ni Ginoong Kibuloy sa Amerika, walang piyansa doon. Wala po. Okay, sige. Yun ang, if I'm not mistaken, wala po kasi medyo Mm. mabibigat po yung kanyang mga kaso din po Opo, doon. sige. So, attorney, hindi ho naman sa ating pong hinuhusgahan yung judge dito po sa kasong ito, no, sa kanyang partiality, or I'm sorry, impartiality. Meron bang kaisipan na mas maganda na itong si Ginoong Kibuloy ay maipadala doon sa Amerika para doon siya humarap? Kasi kapag dito, baka eventually po, alam nyo na, magkaroon po ng pagbabago ng ihip ng hangin at kapag siya ay napawalang sala dito, unang-una, wala na po yung apila pa kapag po na-acquit yung nasasakdal, and pangalawa, makakalabas siya ng bilangguan at maaari pong hindi mo na mahagilap at will be safer for your client na doon siya sa Amerika kasi doon
mukhang baka mahirapan ang kaso nitong si Ginoong Kibuloy. Isa po yan sa agam-agam namin. Kaya lang po kino-consider nga namin kasi matagal naman na itong usapin tungkol sa extradition. Isa lang po ang hinihiling ng kampo namin na hindi lang maging scot-free si Kibuloy Mhm. at yung kanyang mga kasamahan. Ayaw lang po namin mangyari na magkaroon ng kunwari kasi may dalawang options po Okay. Manong Ted sa Mm. Article 11. Meron po kasi tayong tinatawag na temporary surrender. O yung unang option po talaga is kailangang patapusin muna talaga yung kaso Mm. dito sa Mm. Pilipinas bago siya Mm. ma-extradite. Yung pangalawa naman po ay yung temporary surrender. Yung sa amin, inclined kami doon sa temporary surrender kasi hindi naman ibig sabihin na kailangang i-dismiss yung kaso. Dati Oo. kasi iniisip namin, pagka ipapadismiss natin yung kaso sa Pilipinas at hindi siya Oo. natuloy i-extradite, Nako. scot-free patuloy. Ayaw Mm. natin ng ganon. Pero kung sigurado naman pong mapapanagot siya sa mga krimen niya doon sa ibang bansa, very much willing naman mag-cooperate yung kliyente Mm. namin at kami na rin sa prosecution. Kasi nga, para mabigyan na rin ng boses yung mga Opo. iba pang biktima na natakot, na Mm. matry dito sa Pilipinas, kaya sila umalis. Opo. That's why very grateful kami na sana talaga Mm. magkaroon na rin ng boses yung mga ibang biktima doon. Ano ho ba ang legal term diyan, attorney? Assuming lang po no na ang DOJ nga ang kumilos dito at pupunta ho sa judge, sasabihin na ito ipatutupad na itong extradition na ito, pero ano po ang magiging estado ng kasalukuyang criminal case ni Kibuloy? Ano ba yan? May suspended muna yung trial, pansamantala, walang magiging desisyon dito yung judge. Ganun ho yun. And hahayaan munang matapos doon at kung siya masisintensyahan doon, hihintayin muna yung pagkakataon na matapos yon bago siya malitis dito. Ano ho ba? Paano po? Kapag ka temporary surrender po, pag-uusap namin lately ng prosecution team, hindi po namin kailangang mag-withdraw o hindi po Okay. kailangang i-dismiss yung kaso dito sa Pilipinas. Mhm. Mangyari siguro po, tatapusin natin kung ano yung paglilitis doon sa ibang bansa bago natin itutuloy. Yun naman yung importante sa amin na Mhm. hindi tuluyang mawawalan siya tuloy ng liability or Okay. accountability sa mga kaso niya dito sa Pilipinas. Kumbaga, ibibigyan daan lang natin yung mga ibang biktima sa ibang bansa bago Okay. ituloy yung kaso dito po sa O- Pilipinas. Ang mangyayari po kasi sa ngayon kasi meron ng request, unang-una Mm. kasi yan dadaan sa DFA tapos ang Mm. DFA to DOJ. Ang Opo. DOJ naman ngayon magfa-file ng extradition sa ating mga korte. Okay. Pagkatapos meron silang isang araw lang po na kung may mga witnesses, isang araw na papakinggan yung mga witnesses at kailangan magdesisyon ng ating trial ng korte kung papaano Mm. kung nag-comply ba sila sa lahat ng legal Opo. requirements. Oo. Kapag complied naman yung legal requirements, yung sinasabi niyo nga po kanina sa introduction na it's an executive function kung ibibigay ng ating Opo. pamahalaan si Kibuloy sa ibang Oo. bansa Oo. para harapin yung kanyang mga kaso doon. And of course, no, hindi ho natin maiaalis doon sa karapatan ng nasasakdal na dumulog, no, sa Mm, nakatataas na hukuman to question itong pagpapatupad mm-mm. nito eventually. Pero, ma'am, nasa na ba ngayon ang kaso? Nakailan na ba kayong hearing? Ba't ang tagal pa rin? Ang dami po ang anim po kasi ang nasasakdal, Manong Ted. Hindi lang si Kibuloy, may mga kasamahan po siya. So sa prosecution, naipresenta na namin, inuna talaga namin yung complainant bilang syempre pinangangalagaan namin ang kanyang seguridad. Mm. May mga agam-agam kami sa ganon. So inuna po talaga namin yung complainant. Tapos may mga ibang witnesses kami. Ah, magko-cross syempre yung Opo. usual proceedings natin sa criminal Mm. magko-cross-examine sila, Mm. lahat po ng abogado magko-cross, so anim po sila lahat magko-cross, magre-redirect ang prosecution, Opo. tapos magre-recross sila, kaya po medyo matagal sa ngayon po sa Pasig na RTC na meron kasing mga ibang hindi natin makokontrol na pangyayari like halimbawa,
magpapalit ng judge kasi Mm. OIC lang yung dati, Okay. tapos magkakaroon na ng Oo. panibagong judge, tapos may mga Yes. inhibition, mga ganun. Yes. I cannot go into the details, pero magpapalit ng Opo. mga judges. So kaya yun tumagal pa. Pero sa ngayon nakapagpresenta ng prosecution, nagko-cross ang defense. Oo. Um, Nasa ganun pong stage. Sa Quezon City naman, hindi pa tapos yung sa complainant. Ngayon, pinipresenta pa Okay. namin din Sige, po sige. siya. Opo. So, Pwede bang si Ginoong Kibuloy lang nga ang ipapadala sa Amerika, tuloy pa rin yung kaso doon sa ibang accused? pwede siguro naman po. Pwede naman may ganoong option din naman siguro Oo. ang pamahalaan. Pero kung kami tatanungin, gusto na namin silang lahat. Kasi may mga supporters at saka may mga important roles din po. Although, mas kilala si Kibuloy sa ating Mhm. komunidad. Oo. Pero yung mga roles ng mga nasasakdal na iba, very important din po sa yung perpetration ng mga criminal Ah. acts. So Mm. meron pa bang kasama ng mga pangalan maliban kay Kibuloy sa request for extradition? Hindi ko po Aha. nakita yung exact communication. Mhm. Pero ang alam ko po kasi nung nakaraan sa pag-uusap namin, Kibuloy et al. So Aha. most likely may mga Okay. kasama po siyang Alright, sige, opo. ma-e-extradite. Sige, so Opo. thank you ho sa inyo pong panahon na binigay po sa amin. Mas nauunawaan na po namin ngayon ang actual na nangyayari po sa kaso and ang damdamin po dito ng biktima. May pahabol lang pong tanong si Chacha. Oo. Magsusulat po ba kayo formally sa ating Pangulong Marcos Jr.? Ukol po dito sa mga naging pahayag po ninyo ngayon? Naku, nawala si attorney. Oo, nag-stock up si attorney Pretty. Nawala po si attorney. Attorney Joy, may pahabol pong tanong si Chacha, please ha? Yes po, attorney. Opo. Yes, attorney Joy, Yes kayo po. plano niyo po Joey ba? po. Oh, Attorney Joey po. Attorney Joey, sorry. Opo. Attorney I'm sorry, Joey. Apo, apo. Joey pala ang Oo. bigkas. Sorry ha? Opo. Oh. Yes po, Attorney Opo. Joey, plano niyo po ba na sulatan mismo ang Pangulong Marcos Jr. ukol po dito sa mga hinaing niyo o sa mga naging pahayag niyo po ngayong umaga? To be honest po, ayaw po kasi talaga namin mabahiran ng politika ang kaso ng aming Medyo napuputo lang po tayo, Attorney Joey. Attorney? Oo, na yun na. Mukhang lumakas ang ulan dun sa area ni Attorney Joey at tayo po ay nawawala ng signal. Subukan lang natin hingin, meron siya nabanggit na ayaw naming mabahiran ng politika. Kasi yun ang ibinabato din sa kanila ngayon ng kampo nga ni Pastor Apollo Quiboloy na napolitika si Pastor Apollo kaya po nabuksan itong kanyang mga kaso. Kanina binabanggit po ni Attorney Joey na 2 beses daw po na-dismiss yung kaso dun sa Davao nung nagpa-file po sila noong 2019. At ngayon nga lang po na-reopen yung case nila. Attorney Joey, hello? Okay, Oo. so kung may problema tayo, we say thank you sa kanya, sa kanyang panahon na ibinigay Yes. sa atin. Salamat na marami, Attorney Joey. po. Ayan na siya. Yan, okay. So kayo ho ba ay Sorry, susulat pasensya daw na. to formalize itong atin na pag-usapan o ano yung balak gawin, ma'am? Go ahead. Ayaw po nating mapolitika, sinabi ko kanina, ayaw po nating mapolitika yung kaso, pero pinagpapaubayan namin sa Pangulo yung desisyon. Although, Okay. umaapela kami na sana nga matuloy na itong napakatagal na naming hinihintay na marinig rin ang ibang biktima sa ibang bansa. So we are hoping and we are going to be very cooperative with the government at sana makapagdesisyon ang Pangulo ng naaayon sa tingin niya tama. Pero ayaw po naming sumulat na at umapela Okay. kasi ayaw talaga naming mabahiran, masasabi ng ibang kampo na pinupolitika namin sila. Gusto po talaga lang namin ng hustisya para sa kliyente namin at para sa mga ibang biktima ni Kibuloy at ng mga kasamahan niya. Salamat po na marami, Attorney Joey. At kami Salamat din po, Manong Ted. Kami po At nananalig. Ma'am Cha. Opo, kami po nananalig na mamamayani po dito ang katarungan para po sa inyo pong kliyente. Salamat po, attorney, at mabuhay. Thank Salamat you. po. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH.
Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.